umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo daw po bilang mga tao, madalas ang nagiging reaction natin pag may nakagawa ng mali sa atin ay gumanti. Or pag medyo hindi naging maganda ang pakikitungo sa atin, ang lagi natin sinasabi, ang aking attitude ay based sa kung papaano nakikitungo sa akin ng tao. At yun po yung nakita natin na naging reaksyon ni James and John towards the rejection of the Samaritan sa hospitality para kay Jesus at sa kanyang mga disciples. Kung titingnan natin, iba yung mindset ni James and John sa mindset ni Jesus. Masyado ding impulsive sina James and John kasi masyado silang nagpapadala sa kanilang mga emosyon. And dito sa Ebanghelyo, 3 bagay po ang ipinapaalala sa atin sa bawat araw na ipinapakita rin sa atin sa katangian ng Panginoong Jesus. Na una, control our emotions. We don't have control sa emotion ng iba, pero meron tayo ay sa ating mga sarili. And madalas doon tayo nakakalimot na hindi natin nakokontrol ang ating mga emotion base sa mga ipinapakitang emosyon ng ibang tao sa atin. Kung kaya lang natin sanang kontrolin ang ating mga emotion, mas madali para sa atin ang pangalagaan ng ating inner peace. Mas madali para sa atin ang magkaloob ng kapayapaan. At sa pagkakaroon po ng mabuting pagkontrol sa ating mga emotions, naandun yung pangalawang bagay na hinihingi sa atin ng Panginoon, yung malawak na pangunawa. Nakita natin kung paano pinagsabihan ni Jesus si James and John towards sa naging reaction nila. Itinama ng Panginoon. Instead, pumunta na lang sila sa ibang village para magpatuloy. Kung hindi ganun kalawak ang pangunawa ni Jesus, marahil siguro pinagbigyan niya yung hiling ni James and John. Pero hindi. Dahil ipinapakita sa atin ng Panginoon na siya ay pumarito hindi para parusahan ng tao. Siya ay pumarito hindi para guluhin or papag-awayin ang maraming tao, kundi kapayapaan at pagmamahal ang kanyang ipinagkakaloob. At yun naman ang ipinakita niya sa atin, na siya ding imbitasyon sa atin. Pero magkakaroon tayo ng kapayapaan at may ipagkaloob natin ang pagmamahal kung tayo ay may malawak na pangunawa. Pero maraming beses sa pagkakataon sa ating buhay na tayo ay hindi umuunawa sa sitwasyon. Hindi natin ginugustong unawain ang pinagdaraanan ng iba. Bakit? Ang madalas natin sinasabi, meron din naman akong pinagdaraanan. Pero again, mga kapatid, ang pinagdaraanan natin ay hindi naman natin kailangang ipagkalandakan sa iba. Tayo ang nakakaramdam nun. Tayo ang naghahandle. Hindi dapat tayo ang hinahandle ng mga sitwasyon natin sa buhay. Hindi tayo dapat ang kinokontrol ng mga sitwasyon natin sa buhay. Tayo ang nagkokontrol dapat dito. At doon, dapat mas nilalawakan natin ang ating pangunawa. Nang sa gayon, mapangalagaan natin ang ating inner peace at ang ating mga emotions ay makontrol din. At pangatlo, higit sa lahat mga kapatid, gaya ng ating pagsa-celebrate sa paggunita kay Saint Therese, the little flower, na ang kanyang turo ay sa paggawa ng maliliit na bagay ng may malalim na pagmamahal, nagiging maayos ang lahat at nagiging malaking bagay ang ating mga nagagawang maliliit. At lagi naman nag-uumpisa sa maliit. Pero again, ang pangatlong paalaala sa atin ng Ebanghelyo at ni Saint Therese, ng buhay ni Saint Therese, yung gumawa tayo ng may pagmamahal. Bakit? Kung tayo ay may pagmamahal, ibig sabihin ang ating gagawin ay lagi nakaugat kay Kristo, lagi nakaugat sa Diyos.
laging nakasunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Si Kristo ang pagmamahal. Si Kristo ang nagturo kung paano tayo magmamahal. Si Kristo ang punot dulo ng lahat ng uri ng pagmamahal na meron tayo. At kung sa maliit na bagay na ating ginagawa ay may malaking pagmamahal, mas magiging malaki ang impact nito sa bawat isa sa atin. Pero kung ang bawat gagawin natin ay lagi na lang nakatuon sa kung ano ang magiging epekto sa ating pagkatao, sa kung ano ang ating pwedeng makuha, o sa kung anong pwedeng maging balik nito sa atin, kailanman hindi tayo masasatisfied sa gagawin natin or hindi tayo magkakaroon ng kusang loob na paggawa ng mga bagay na ito dahil lagi tayong naghihintay ng kapalit. Pero muli, mga kapatid, sa pang-araw-araw nating buhay, maraming pagkakataon na hindi natin kontrol ang pangyayari. Pero sana, kontrolin natin ay ang ating mga sarili, ang ating mga emosyon. Lawakan natin ang ating pangunawa at tularan natin ang buhay ni Jesus at ni Saint Therese na gumagawa ng mabuti sa maliliit na bagay ng may dakilang pagmamahal upang maipakita at may paramdam ang dakilang presensya ng Panginoon sa bawat isa. Amen.